Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, dito sa unang spread, kasi may pangalawa pa eh. Basahin ko muna itong unang spread. Sorrow, loss, grief, depression, chasing, pursuit, toxicity, resilience, obsession, infatuation, adoration, addiction. Oh, second chance, reconciliation, making amends, opportunity, hoping, expecting, faith, manifesting, escaping, avoiding, blocking, pushing away. Medyo opposite sila. Isa chasing, ito escaping. So, ang dating sa akin, may someone na in pain. Kasi, depressed dito. Depressed. May sorrow doon. In pain o may feeling na ng suffering. Yung toxicity dito, yung obsession. Pero at the same time, ina-avoid. So, parang may blocking sigurong nangyari. Blocking or may nakipag-hiwalay. Kasi, yung energy nga parang, opposite. Parang love and hate, ayan. Love and hate situation. Obsessed at the same time, ayaw din naman. Gusto ng second chance, hoping second chance. Pero at the same time, ayaw din naman. Ano kaya nangyari dito? Dagdagan natin ng information. Ano bang nangyari? Bakit nag-lead sa ganyan? Well, maraming pwedeng case. Sabihin natin may someone na naging cold or hindi nakikipag-usap or may problema sa communication, distance, kung long distance.
Nagmukhang trust issues to na kino-question ang loyalty. So, literal na relationship reading to. Kasi kanina iniisip ko, baka naman friend lang to. Obsessed sa friend? Sa crush? Hindi eh. Ano talaga siya, relasyon. Naging sila talaga. Tapos naghiwalay. O maaring di sila compatible. Ito at ito. Kaya ayun. Nag-lead sa separation, or siguro may power struggle dito. Pero ang malaki ang chance may someone na distant yung feeling. Doon na kasi papasok yung coldness or indifference. Parang naging stranger na yung partner. Parang hindi mo nakilala. Ganun dating. Kaya siguro binlock dito. May someone na nag-block eh. Ngayon, kung sino yung nag-block or nakipag-iwalay, at the same time umaasa siya na suyuin siya, habulin siya ng partner niya, kaya lang walang nangyari, kaya sorrow doon, hindi siya inabol. Anong dating dito? Pero wala naman ako nakitang third party eh. Although, kung ito, saka to, kino-question niya yung loyalty. Kung meron na bang iba. Kasi nga, biglang naging cold. Or parang wala na ba kailam sa kanya yung partner niya. Ini-ignore siya. Or binabaliwala. Or di na pinapansin. Or di na kinakausap. Ganun yung feeling. Na para bang yung partner niya ay isa na lang stranger. Na hindi niya kilala. Na parang wala nang pakialam sa kanya. Kaya ayun, nainis na yung bida natin at binalak or nakipag-iwalay. Umaasa siya na susuyuin siya. Na matakot ba? Matakot yung partner niya. At suyuin siya at magbago. Ng pakikitungo sa kanya. Pero walang nangyari eh. Kaya yun, in pain. Hindi siya sinuyo, hindi siya hinabol. So, ang ending siya yung obsessed dito. Kasi nga mahal niya pa, pero feeling niya di na siya mahal ng partner niya. Ay, teka. Layo natin to. Baka mulit pa. Anyways, tingnan natin ano pang mensahe ang makukuha natin. Kukuha ko na ibang deck. So, dito tingnan natin anong iba pang mensahe na makukuha natin mula dun sa partner ng bida natin. Kasi yung bida natin, siya yung in pain dito eh. Yung kinuwento ko kanina, siya na yon. Okay? So, yung partner niya yung cold sa kanya. Anong mensahe na hindi niya alam tungkol sa partner niya.
I know that you may not feel for me as I feel for you. Alam daw niya na hindi na, paano ba tagulugin to? Alam niya na hindi sila parehas ng nadarama. Okay? Feeling niya hindi nadarama ng bida natin yung feelings niya. Feelings nitong partner niya para sa bida. Na parang dun papasok yung indifference, na feeling niya magkaiba na sila ng feelings sa isa't isa, na feeling nung partner kaiba na sila ng feelings. Kung ano yung feeling niya na nadarama dun sa partner niya, hindi na-reciprocate, parang gano'n. Ito, I don't understand what you see in me. I don't feel attractive. Hindi daw niya maintindihan kung anong nakita ng bida natin sa kanya, dun sa partner. Feeling niya hindi naman daw siya attractive. At ang huli, I am distracting myself to avoid thinking of you. So, dinidistract daw niya ang sarili niya para hindi niya maisip yung bida natin. So, ito yung pakiramdam o ginagawa ng partner sa ngayon. O sa period na to. Kasi whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, may separation na nangyari. Whether binalak ng bida natin yung partner niya or siya mismo yung nakipag-iwalay. Pero tingin ko siya mismo yung bida natin ang makikipag-iwalay kasi napuno na siya dahil feeling niya nga wala nang pakialam sa kanya yung partner niya. Ngayon, dito tayo pupunta sa future outcome. Anong future outcome ng ganitong klaseng sitwasyon? So, Virgo tayo, di ba? Virgo reading. Oh, 5 of Cups yung dulo. Well, sa ganitong klaseng sitwasyon, hindi ko nakikita sa ngayon o sa period na to ang topic ng reconciliation. Kasi yung dulo, 5 of Cups may someone na nagdudwell on the past, sad. Ito sana yung reconciliation or harmony. So, plus King of Swords ay pwede rin daw may kinalaman sa discipline or transformation, kasi air sign ay pwedeng may kinalaman sa innovation. So, ang result nito pag pinag-plus mo, ito, 5 of Cups. So, ang result, disappointment, sadness, loss,
So again, dito lang naman sa period na to. Hindi naman to forever, pero sa period nga na to, wala pa akong nakikita na reconciliation, kasi may someone na sad pa rin dito or namimiss ang nakaraan, umiiyak siguro. Anyways, punta tayo dito sa clue. Ito yung possible partner ng Virgo sa reading na to. Ex-partner na, kasi maghiwalay sila or naghiwalay na. Sagittarius, Leo, o isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, specifically Leo. Ano tong nakalagay dito? Sabihin natin hindi para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign niya. Pisces, isa sa earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo. Leo ulit. Ngayon, dito naman tayo sa clue. Isa pang clue. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo tong clue, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Black o African American. So, kung hindi man literal na Black o African American ang isa sa bida, baka may someone na nasa Africa o America, or kung wala pa rin, edi foreigner, regardless kung anong nationality. Kung hindi pa rin, edi papasok na dito yung may someone na nasa abroad or long distance relationship. Pwede ring maitim, someone na maitim o moreno. Ito black ang buhok. Ito may someone na black ang buhok. Ito naman kulot na kulot ang buhok, parang ganito talaga, afro. Kanina ba kulot, ito straight. Sa bagay, pwede namang di sila parehas, di ba? So may someone, isa sa kanila sa mag-lovers ay ganito, kulot na kulot ang buhok. Ito naman yung isa ay straight, or pare silang kulot or pare straight. So case to case basis, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Anyways, punta naman tayo sa susunod na deck. So ibang senaryo. Isa lang, tatagal ako pag tinatlo ko. Ito maganda, may mahuhulaan kasi ito ay future prediction. Parang tatama ang hula ng iba sa inyo or mamamanifest nila yung wish nila, lalo na kung ang manifestation ay may kinalaman sa pera or protection. Kasi may pentagram tayo dito ano ba? So kung dito pera, di anything na may kinalaman sa stability or may magigain na something like gift, food, anything na mahahawakan bukod sa pera or career. So business, career, money,
na yun nga, sabihin nating mamamanifest ng iba sa inyo. Or tatama hula nila na yun nga, kakapera sila, or mamamanifest ang kung ano man ang gusto. Lalo na nga kung may kinalaman sa nahawakan. Pera, gift, foods, things, or anything na may kinalaman sa money, business, career. Ayun. Kuha pa tayo bang detalye? May possibility ng meeting ba? Meeting, appointment, o sudden, ang tawag doon, sudden meeting. Ano mo yun, yung hindi, may iba kasi na meeting na in-schedule, may iba na hindi, biglaan na lang. Pero yung ka-meeting dito ay probably lalaki. Or unexpected meeting nga, or encounter. Lalaki. Matanda na to, mga 50. 50 pataas. Eh baka lolo na to. Yung lolo nila o tatay. Or kung naghahanap ng someone new, yun nga, baka may mamitang iba sa inyo, lalaki. Matanda na. 50 pataas. Ay kung hindi to literal na matanda, di someone na sakitin. Pwede rin ganun. O may mga karamdaman ng iniinda. Kasi may iba na di pa matanda pero may sakit na. Or mas matanda na lang sa iba sa inyo. May big age difference. Pero isa lang yung description. Lalaki. O pwede rin babae kung extrovert. Or baka may gala yung lolo at lola, apo at lolo at lola, or magulang, anak at magulang. May gala, pwede rin. Or visitation siguro to, para makita ang magulang o lolo at lola. Ayun na lang. Ay, 24 minutes na pala agad. So, mag-end na ako dito. Ito na ang last card o deck. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to sa period na ito. A heartfelt tear can show such love as words can never do. It says, I feel in part your pain. My heart goes out to you.
Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.